Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Si Presidente Bongbong Marcos sinalubong mismo itong si former President Duterte at nagkamayan sa loob ng Malacanang. Okay? Si Duterte, former president, pumunta sa Malacanang. Okay? Nag-courtesy call kay Presidente Bongbong Marcos. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Nawindang ang taong bayan, nawindang yung mga haters ni PBBM at haters rin ni Presidente Bongbong Marcos. Alam nyo naman, no, yung naratibo ng mga kakampi doon sa mga Isko Moreno vloggers, gusto itong pag-awayin itong dalawa. Alam nyo na yan. Na-shock sila dito. Nawindang, nagulat ang lahat dyan. Okay. So, ang tanong dito, ano ang pinag-usapan ng dalawa? Okay? Di umano, si Presidente, itong si former President Duterte, pumunta ito sa China kung matatandaan natin, no? Yan raw ang pinag-usapan nitong dalawa, si PBBM at itong si former President Duterte, pero wala pang exact details kung ano. Okay? So ipapakita ko yung balita na yan, pero bago ang lahat, mag-a-analyze tayo dito tungkol sa pagkita ng dalawang leader, no? Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong para naman ito kakalat ito sa taong bayan at marami ang makabalita na itong dalawang leader na hinahangaan ng marami nagkita na nga. Okay? So, like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Sa YouTube at YouTube, naka-like and share na. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito kay Pangulong Bongbong Marcos at former President Duterte. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. At mabilis lang ito. Overdose Coffee. Okay, sa mga audience malapit dyan sa Dumaguete City, you can visit Overdose Coffee. Okay, malapit yan sa Philtrust Bank, Silliman Avenue. Okay, mga masasarap ang kanilang coffee, cold or hot coffee, at meron pa silang mga cakes. Okay, bisita lang kayo dyan. Okay, so i-play natin itong video at tayo ay mag-a-analyze dito sa nangyari kay PBBM at former President Duterte. Let's play the video. Nagkita kanina sa Malacanang sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong si PBBM pa ang sumalubong kay Duterte. Ayon sa Presidential Communications Office, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa naging pagbisita ni Duterte sa Beijing kung saan nakipagpulong siya kay Chinese President Xi Jinping. Hindi na yan idinetalye pa pero nagbigay raw ng payo ang dating Pangulo kay PBBM kaugnay sa issue natin sa China. Okay, so yun lang. Maigsi yung balita dahil hindi nga dinitalye ang lahat ng pinag-usapan ng Pangulo at yung dating Pangulo. Okay? Di lahat isinapubliko ang pinag-usapan. Bakit ba hindi isinapubliko? Yan ang maraming tanong ng ibang mga kababayan natin. Hindi yan isa-publiko, no? Sapagkat yung usaping mga relasyon ng iba't ibang bansa, meron yang kanya-kanyang strategy. Okay? Sa pagpunta ni Presidente, former President Duterte dyan, syempre, kung ating i-analyze, no, itong si former President Duterte, nagsilbing bridge kay Xi Jinping at si Presidente Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin ng bridge? Tulay. Tulay kasi kailangan yan dahil alam naman natin na itong si former President Duterte at si Xi Jinping naging maganda ang kanilang relasyon noong panahon pang
presidente itong si former President Duterte, mas naging kinampihan ni former President Duterte ang China laban dito sa Amerika. Okay? At magiging tulay itong si former President Duterte sa usapin ng tension between China and Philippines. Okay? So, kailangan yan eh. Bakit mahalaga ang magiging mayroong tulay? Para naman yung mga message hindi mabahira ng galit. Kasi, alam naman natin, itong si Xi Jinping, rumirespeto yan kay former President Duterte. Kung merong tensyon ng dalawang bansa like China and Philippines, mababawasan yung tensyon sa pamamagitan ng bridge o tulay kay former President Duterte. Yan ang pag-analyze natin, ha. Dahil sa merong tensyon, no? Bakit may tensyon ang Pilipinas at yan ang tanong. Bakit may tensyon ang Pilipinas at ang China? Nangyari ito, nagsimula ito dahil sa pagtanggap ng administrasyong Marcos dyan sa EDCA. Okay? Na dati, itong panahon pa kay former President Duterte, pinaalis yan lahat ni former President Duterte. Yung pagpunta dito ng mga sundalong Amerika. So, dyan, especially itong, each president has its own strategy. Ngayon, iba naman rin yung strategy ni PBBM. Hindi natin mabiblame yan. Naglagay ng mga military sites, naglagay ng mga maraming kampo. Kasi gusto nga ni PBBM na bantayan lahat ng anggulo na posibleng kung meron mang mangyaring tension dyan sa agawan ng sa West Philippine Sea na yan. Yan naman ang sigurong simula ng tension na yan eh. Yung agawan na yan eh. Walang tigil na agawan. So, yan, nirerespeto rin natin yan yung strategy ng ating Presidente Bongbong Marcos. Ngunit nga, sa pagtanggap ng Amerika, naging tension niya yan sa China. So, itong pagpunta ni former President Duterte sa China at pumunta doon sa Malacanang, malaking factor yon na ano ang dapat gawin at pakinggan ang mga sinasabi ni Xi Jinping through the help of former President Duterte. Okay? The question is, ito yung ating tanong, no? Pumunta diyan si PRRD sa Malacanang. Nagdala ng mensahe sa China. Okay? The question is, tatanggapin ba ng administrasyong Marcos kung ano ang magiging request ng China? 'Di ba? Siguro 'yan eh. Kasi posibleng may sinasabi itong si Xi Jinping kay Duterte. Okay? So, kung ano man ang request ng China, hindi natin alam 'yan. Okay? Kung ano man ang magiging suggestion ng China through the help of former President Duterte, kung ano man ang kanilang gusto, I think na itong si former President Duterte ay sinabihan niya itong si PBBM. At ngayon, yan ang malaking tanong kung ito ba ay tatanggapin ni PBBM bilang isang presidente ng isang bansa, ng bansang Pilipinas. Okay? Yan ang ating alamin at hihintayin kung yan ba ay isa publiko ng administrasyong Marcos sa media. Kaya alam naman natin, uhaw na uhaw ang media dyan magtanong kung ano yung mga detalye na pinag-usapan ng dalawang leader na ito. Okay? Ang sa akin nandito, no? Kasi wala pa tayong exact details kung ano yung pinag-usapan. Ang mahalaga dito, ang mga Duterte at ang mga Marcoses
nagsusuportahan. Ang tanong, bakit sila nagsusuportahan? Marami ang nagsabi na itong si former President Duterte ay hindi raw ito susuporta. Ito mismo itong si former President Duterte, hindi yung anak hindi raw ito susuporta sa administrasyong Marcos. Especially yung mga haters ni PBBM, yung mga Isko Moreno vloggers na bright kuno, laging tinitira yan. Yung mga Isko vloggers na nagpapanggap na supporters ni Duterte. Yan, mga paloy yan eh. Yan? Pilit nila yung pinag-aaway itong dalawang leader. Okay? Ang mahalaga dito ay nagsuportahan ito. Bakit susuporta si Duterte kay PBBM? Simple. Ang kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Presidente Bongbong Marcos ay merong true, totoong pagsusuportahan rin, no? Nagtutulungan. Syempre, yung tatay susuportahan rin kung ano yung sinuportahan ng anak. Sino naman yung sinuportahan ng anak? Si PBBM. Kaya ang mahalaga, tumutulong itong si Presidente Duterte kay PBBM. In a way, na pumunta ito ng China at nagbigay ng advice dito kay Presidente Bongbong Marcos. Yan ang mahalaga. Nagsuportahan ang mga Duterte at ang mga Marcoses. Sa mga supporters ni Presidente Bongbong Marcos na naniniwala dyan sa mga vloggers ni Isko Moreno na bumitiw na dito kay PBBM. Dati supporters sila ni PBBM. Ngayon, bumitaw na dahil nabudol raw sila. Ito lang yung ma-advise ko sa inyo. Sayang ang inyong suporta kay PBBM. Bakit kayo bumitaw? Bakit kayo makinig dyan sa mga vloggers na yan na napaniwala kayo? If you compare a President of the Philippines at vlogger, bumitaw kayo sa pagsuporta ni PBBM dahil na-brainwash kayo dito sa mga vloggers na ito, talo kayo. Kayo ang talo. Bakit kayo naniniwala sa isang vlogger? No? Ako, vlogger ito. Vlogger ako. Pero yung mga vloggers ni Isko Moreno, bakit kayo naniniwala dyan? If you will compare the vloggers at yung presidente ng Pilipinas, hindi ko minamaliit yung mga vloggers. Magaling rin yung mga vloggers. Pero saan ba kayo maniniwala? Sa isang presidente ng Pilipinas o yung vlogger? Di ba? Doon ka maniniwala sa presidente. Doon kayo maniniwala kay mga Marcoses. Sinuportahan nyo si Marcos. O doon kayo maniniwala. Doon kayo makinig ng mga Marcoses. Bakit makinig kayo ng vlogger? Anong mga intelligence nilang wala silang intelligence na, I mean, it's not the brain that I talking about. It's the intelligence, meaning yung resources ng information. If you are the President of the Philippines, marami kang pwedeng malaman through your intelligence, mga tauhan mo, resources mo, na hindi pwedeng isa-publiko yan. Itong mga vloggers na laging tinitira si PBBM na sumuporta raw ito ng mga smugglers, sumuporta raw ito ng ganon, ganyan. Ba't kayo naniniwala doon? Na wala naman silang resources na kakayahan na meron silang ebidensya dyan. Di ba? So kayo ang talo. Bakit kayo nagpadala sa mga vloggers na yan? Ang papaniwalaan nyo, mismo yung mga Marcoses na sinuportahan nyo dati. Pakinggan nyo kung ano ang kanilang sinasabi. Pakinggan nyo ang lahat ng miyembro ng pamilyang Marcos at pamilyang Duterte. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga vloggers na yan na sumisira ditong yung naratibo nila buwagin yung unity team.
especially itong mga Duterte at mga Marcoses na gusto nilang paghiwalayin at gusto nilang magkaaway ito. Dahil yan ang naratibo ng mga dilawan. Kasi kung ang mga Duterte at yung mga Marcoses patuloy itong magsuportahan, wala nang future ang dilawan. Kaya yan ang pinaka-strategy nila na buwagin ang mga Duterte at ang mga PBBM. Because that's the only way makapasok ang dilawan. Try to think of it, mga sabi nilang mga nabudol kay PBBM. Isip-isip bago kayo magdesisyon. So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, help me na i-like at i-share tong video natin para naman marami ang makarinig dito, no? At mag-comment, react, libreng mag-comment sa ating comment section. Pag-usapan natin itong nangyari kay PBBM at itong si PRRD. At i-follow, i-subscribe ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.